Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalininisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, iniaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito. Kaanib ng banal na sakripisyo na misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan at sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa para sa buwan na ito ng Mayo, para sa formasyon ng relihiyoso at relihiyosa at mga seminarista. Ipanalangin natin na ang mga relihiyoso at relihiyosa at mga seminarista ay lumago sa kanilang sariling paglalakbay sa kanilang bokasyon sa pamamagitan ng paghuhubog sa pagpapakatao, pastoral, espiritual at pangpamayanan na maghahatid sa kanila na kapanipaniwalang saksi ng Ebanghelyo. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus ay layo kami tuwina sa lahat ng panganib, o malwalhati pinagpalang Birhen. Amen. Magsilud po ang lahat at ating dasalin ang Oratio Imperata para sa biyaya ng ulan. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahanga-hangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya mo kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahad lang sa mga gawain ang nadudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-iinit ng panahon. Iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kabatatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapabigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin kaming maging mapagmalasakit sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Digin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin
ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestra Señora de Guía, Santa Rosa ng Lima, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay ang paggunita kay San Isidro Labrador, magsasaka. Magsitayo po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isanasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa sansinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos
sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo kabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalulungkot ang kanyang sinabi, siya'y hindi na nila makikita ulit at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo'y noong kami isang galang, magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang papurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan, mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan, siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos na sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel, na sa tana ay nagbibigay ng kapangyarihan, lakas ng kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa. Kung paanong tayo ay iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. Liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako ay papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinatalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito na ating narinig ay tungkol sa panalangin ni Jesus. The prayer of Jesus. Magandang silipin natin at balikan kung ano ba ang laman ng dasal o panalangin ni Jesus. There are three petitions in the prayer of Jesus. First, Jesus asked the Father to keep His disciples in His name. Dinasal ni Jesus sa Ama na panatilihin ang kanyang mga alagad sa kanyang pangalan. Jesus prayed to the Father that His disciples might be one with Him, na maging isa sila ng Ama. There is a sense of confidence when we know that we are not alone and that someone is protecting us. May kumpiyansa kapag alam mong hindi ka nag-iisa at alam mong merong gumagabay o nagpoprotekta sa iyo. And this is what Jesus is asking the Father, to be with the disciples wherever they are. Second, Jesus asked the Father to keep His disciples from evil. Hiniling o dinasal ni Jesus sa Ama na ilayo ang kanyang mga alagad sa masama. Jesus prayed to the Father for the protection and safety of His disciples from evil. It only means that
danger, and harm are part of life. Andyan yan. Yung kapahamakan, andyan yan. Yung masasama, nandyan din yan. And they are part of life encounters. Jesus did not ask the Father to take the evil out of the world. Hindi niya hiniling na alisin ang kasamaan sa mundo. Ngunit, ang hiniling lang niya at dinasal ay ilayo sila sa masama. Ilayo sa kapahamakan. We can only take care of ourselves. But the rest, we ask God. Maaalagaan natin ang ating mga sarili. Pero ang mga hindi natin makokontrola, itinataas na natin sa Diyos. At panghuli, pangatlo, Jesus asked the Father to consecrate His disciples to the truth. Dinasal ni Jesus sa Ama na italaga ang kanyang mga alagad sa katotohanan. Jesus prayed to the Father that His words may always be the guide of His disciples. Only in God's words, we can find the truth. Hiniling niya, dinasal niya na ang salita ng Diyos ang maging gabay, pamantayan sa buhay ng kanyang mga alagad. Yung salita ng Diyos, yan yung ating gabay at magiging pamantayan sa buhay. Sa lahat ng ito, looking at Jesus' petition, it only shows that prayer is not a plea for an easy life. Hindi ito hinaing para magkaroon ng magaang na buhay, madaling buhay. But prayer is a plea for God's providence. It is not a means to escape the struggles and trials of life, but a way to face with them the help of God. Ito ay hindi pagtakas sa mga pagsubok sa buhay. Diba? Minsan pag nagdasal tayo, gusto mong tumakas eh. Gusto mong alisin yung paghihirap. Gusto mong tanggalin yung pinagdadaanan mo. Hindi ganyan ang panalangin. Dahil ang panalangin ay paraan natin harapin ang pagsubok na kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Sa tulong ng Diyos. Most of us, when we pray, we think of convenience rather than efficiency. Gusto mo lang tapusin na ng Diyos yung pagsubok sa halip na harapin yung pagsubok. Maging matatag sa pagsubok. Dinadasal natin tanggalin yung problema kaysa hanapan ng solusyon ang problema. Kaya magandang tignan po yung laman ng ating mga sariling panalangin. Anong laman ng iyong dasal? Ito ba ay paraan para tayo ay tumatag? O daan natin para tayo ay maging tamad? Kapag medical na, no, nagdadasal, nagsisimba, no? Kasi Lord, sana walang makitang sakit sa akin. Yun ang dasal. Ganon magdasal. Pero, yun ang gusto natin. That's convenience. Pero, hindi ka naman healthy. Hindi ka kumakain ng maayos. May bisyo ka naman. Pero gusto mo tanggalin ang sakit. Walang makitang sakit. You see the difference? Parang may mali. Ayaw mong may problema pero ikaw ang sanhi ng problema. Hindi ka marunong magpasensya. Look at our prayer. Mga kapatid, ang panalangin ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na ang buhay ay hindi madali. Our life is not easy.
Today we celebrate the feast day of Saint Isidore. Si San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Ang buhay ng magsasaka kahit kailan hindi madali. Mula ngayon hanggang noong sinauna, hindi madali. Hindi madaling maging magsasaka dahil nakabase sa panahon. Sa bagyo, sa init, sa panahon nakabase ang kanilang kabuhayan. Sinong nakakakontrol nun? Ang Diyos. Pero si Saint Isidore, sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nagdasal ng maging madali ang kanyang buhay. Hinarap niya ang hirap. Magsaka, mahirap. Araw-araw, nagsisimba si Saint Isidore bago magsaka. Si Saint Isidore, hindi naman siya may-ari ng kanyang lupa. Trabahador lang siya. At may kwento pa na tuwing malilate na si Saint Isidore sa kanyang pagtatanim, malilate dahil nagsimba, nakikita na may anghel na nagtatrabaho muna para sa kanya. Kasi papagalitan siya nung amo niya. Pero look at that. Bakit? Kasi Saint Isidore, hindi niya inalis ang panalangin araw-araw para siya'y matulungan sa buhay. Maring ganon din sa atin. Yung mga araw-araw na nagsisimba, medyo nalilate sa opisina. Pag magagalit na yung inyong mga boss, sabi mo, Sir, Ma'am, nagsimba po ako. Pinagdasal ko po kayo. Tingnan mo, hindi magagalit yan. And at the same time, ang gaang ng buhay. Para kang tinutulungan sa buhay. Ginagabayan ka sa buhay. This is what prayer is about. Prayer shows us the reality that life is not easy. But prayer teaches us to live in piety despite of difficulty. Ang panalangin ay nagpapakita ng katotohanan na ang buhay ay hindi madali. Ngunit ang panalangin ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay sa kabanalan, sa kabila ng kahirapan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo, na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ating ipanalangin, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano nawa ay sumasampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan, nawa ay maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, nawa ay magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, nawa ay magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italago mo kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Berhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, italago mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami ay nalilingid na mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. are received. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inumin sa amin na nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.